Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Sunod lang yan eh. Oo, mabuting aso. Ngayon mga ka-reaction, kung ako dito kay Tito Soto, bumaba ka na. Bumaba ka na, ibigay mo na kay Alan Peter Cayetano yan. Ako, walang mangyayari sa'yo dyan. Kaya mga ka-reaction, pakinggan po natin ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Nako, nabablang ko po yung utak ko kasi puro katarantaduan na nangyayari dyan sa Senado eh. Ayan, gusto na daw kumalas yung 5. Sino ba yung 5? Si Pia, si JB, 2 Bilyar, si Subiri. Nako, yan ang sinasabi po natin dyan mga kareaksyon. Eh, nandyan pa yung mga tulpo. Siyempre, katulad po ni Eric Silvester, nagpapakitang gilas na ngayon. Parang gusto nang dumikit kay Sara Duterte, oh. Eh, ganun lang naman talaga mga tulpo, di ba? Wala naman mga prinsipyo mga yun, eh. Di ba? O, sino pang gustong kumalas dyan sa majority? O, di ba? Kaya dito kasi 15 lang sila. 15 lang sila. O, pag umalis yung 5 dyan, ano na lang sila? O, 10. Di ba? O, kaya ito mga kareaksyon, sinasabi po natin dito. Eh, si Gatchalian pa. Naku! Yan ang sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Kung ako kay Tito Soto, bumaba ka na para hindi ka na mapahiya. Dahil sa Lunes, mapapalitan ka na. Naku! Yan ang sinasabi natin eh. Ito na po mga kareaksyon. Erwin, pasok! Erwin, pasok! Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon ang pinakamalupit at pinakabagong video po ni Senator Marcoleta. Ipapaliwanag po niya dito ang mga nagliligaw sa issue kung saan po nila dinadala. Oy, Ping Lacson, makinig ka dito, Pinky. Pinky, One Ball University Scholar. Dito Soto, makinig ka dito. Oh, papaliwanag kayo ni Senator Rodante Marcoleta. Ito na po, panoorin na po natin mga kareaksyon. At sabay-sabay po tayo mag-comment sa comment section. At huwag po ninyong kalimutang magsulat dyan kung anong gusto nyo. May video kayo na gusto nyong ipa-react sa akin. I-comment nyo lang sa comment section nating re-reaction na yan. Pipili po tayo sa ating mga subscribers at mga viewers natin mga kareaksyon. Ito na, huwag na po nating patagalin. At baka mapanis pa. Di ba naman eh, kayo daw po naglilihisan eh. Inililihis nyo raw eh. Nakita mo naman, ako pinipilit kong idiretso eh. Oho. Ang bahala nang humatol dyan, mga kababayan natin. Sila naman ay nakasusubaybay sa mga nagaganap na pagdinig patungkol nga dyan sa napakalawak na pinsala ng mga flood control projects na yan. Na imbes na maproteksyon na ng ating mga komunidad, kabaligtaran ang nangyari.
Anyway, yaman din lamang. Mayroon ka pa bang dugtong na doon sa calamities? Tuloy na natin doon Tuloy na natin doon sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Oo. Within this week kasi walang hearing. Ba't nga pala, Sen? In-expect namin, Sen, kung hindi Wednesday, ngayong Thursday. Ba't bigla na? Wala Bakit po. mo sa akin itatanong? Hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ganun. Baka ako doon sa kapulungan ninyo, miyembro, hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule. Malalaman na lang namin kapag sila'y nagpalabas. Doon sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ho pala natuloy, yun ho. Wala, di ba? Ang tanong nila, magkatawag ka. Higit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Perdstar, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Privilege speech. Sa 10, 2 pa lang ang natawag. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya. Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung SunWest, nabanggit doon. Opo. Yung Perdstar, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yun? Baka kasi... Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang... Development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media. Opo. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin ganyan kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong Ano ho? Wala nga. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod. Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Si retired major. Pinakahuli yung kay... pinakahuli. Retired major, Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. ang dami nila ron. Ba't hindi sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw kasi ata, peke daw yung notaryo. Bakit? Yung notaryo ba? Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay, di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect
Mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Ganun ang implikasyon. Di ba? Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi ka pa yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninotaryo mo sabi? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga barangay. Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So iba-ibang pirma. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon siyang iba pang... Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero kung titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman dito ka pumwesto. Ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. Halimbawa, yung hawak nung isa, Book 8. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 pero yung isa siguro Book 7. Kasi maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung pareho yung tinatatak niya, at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya nakapirma. Siya mismo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Physically. Yun ang requirement ng batas. Nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong Ermita, Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Pero meron siyang panutaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Villaruel, alam ko, taga-Pasay po ako eh. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Ganun yung forma nung kanya salaysay. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? May panahon pa naman, panutaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. Sige ka, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Ipipresent kita. Umalis na ako kasi may session kami. So ako, nananatili akong umaasa kung dumating. Kung hindi darating, hindi dumating.
Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala ko yan. Siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos wala raw akong kortesiya. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Puro courtesy. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isampina. Yun. Imbitahan mo. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. Peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo? Kahit na walang notaryo yun, hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Ba't mo na akong pupunitin? Nandun eh. Nagsabit ako na. Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto, ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun, na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabi nga. Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba'y nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, nung isang araw siya nakita ko, ay nag-live kayo, na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Attorney Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Totoo ba? Kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ninotaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ninotaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnonotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So, busy sila sa inventaryo. So, kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi, alam mo naman yung mga korte natin ngayon, very cramped talaga. Siguro, nahihiya naman sila na hindi man lang ako makapo sa isang medyo maayos-ayos na meron namang aircon. Sige ka, kung yan ang dinala ko ron. Doon nga. Hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag. Kayo yung personal na pumunta. Kasi parang ang dating... Ako pumunta dahil nga gusto ko nga makakuha. Kung sakali, kung pupwede. Okay. Kaya lang, ang nalaman ko. Kasi alam ko, dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month.
Kaya alam ko na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na. Kahit halimbawa yung Agosto, ang balak ko lang naman comparison eh. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po inihingan na po namin ng ano. Ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, judge, sabi ko. Total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, judge ka, ako hintayin ko na lang yan. So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung ng notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan ay naililigaw eh. Doon na lang. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Well, yun po ang hindi natin alam, Sen. Ano, pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Barcoleta. Ano, hindi gagawin ng korte yun. Ganun mo ba? Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat mag-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang peryodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, Kaya lang, ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, kaya itong October 10 ang submission. Ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. Yung mga ano. Yung Agosto. Yung September, wag na muna kasi i-report pa lang. Kaya lang po, yung mga nauna. Kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Sabi naman ng judge, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun, Jen. Okay, so at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggong ito. Yung abogado na yun, Sen, parang hindi pa nagpakita, hindi pa yata lumabas After na sabihin, hindi ako nagnotaryo niyan. Wala na sumunod na mensahe, di ba? Hindi man lang siya in-interview, no? Wala po Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi lilihis kami. Ganon. Ang gusto nila yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman sa sarap nyo Sumumpa din siya sa inyo Sa mga tweet, mas napabuti pa nga Binasa pa niya. Kaso nga, napagkamalan pa akong kinukots ko sapagkat napansin ko, teka mo, meron kang hindi nababasa di ba? So kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Ngayon, nung nagbabasa na, binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Ako sinusundan ko Alam ko sinusundan na ni Chairman Ping at si SP Soto. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman yung sumunod. Kaya, teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, 2 na hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox Kaya merong patid sa baba. So, ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung
original para yun ang basahin niya. Sana pala, Sen, Na kino-coach ko raw. ang ginawa nyo noon ay, sabihin mo nga kung bakit tayo, ano ba? Kasi parang on record lagi eh. For the record, For the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun, diba? Bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan. Ay, well, nangyari na po yun. Masyado na magpapaka-technical. Alam ko na mga apat kaming nakatingin nga sinusundan namin yung binabasa niya. Sa kanya yun galing sa kanya Original, 4 ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga yung ko nga sa kanya Parang sinabi. Ang sinabi, your guess is as good as mine. Yun. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya, so, kinotes nga. nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila,